Ang sarap nga ng kain ko ngayong araw. Sinigang na hipon at alimasag ba naman ang ulam. Talagang napaparami ako ng kain. Totoo pala talaga yung stress eating na tinatawag. Yun kasi yung nararamdaman ko ngayon. Yung tipong palagi akong gutom tapos inaantok. Kaya nung tanghali nga ay natulog ako pagkatapos kumain. Gusto ko nga lang pala ulit i-share sa inyo ang nangyari sa Shosaya Unlimited na business ko. Napakadami ko talagang natutunan sa nangyari. Napakaraming bagay din na dapat i-consider bago talaga magsimula ng negosyo. Kaya ngayon ay sinarado ko muna kasi nga ang unang-unang factor na dapat i-consider ay ang lugar ng pagbebentahan mo. Dito kasi talaga sa amin ay bukod sa looban na binabaharin lalo pag naulan pa. Kaya sa lahat po talaga ng mga nag-message sa akin, maraming salamat po at hindi ko na kayo iisa-isahin. Pero ganoon naman talaga ang buhay, malungkot pero babangon ulit. Kaya lang din talaga ako nag-breakdown ng husto ay nagsabay-sabay din yung mga problema kong pampersonal. Kagaya ng problema ko sa magulang ko na parang sinisisi ako sa estado ng buhay niya ngayon. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ako kasi ay anak sa pagkadalaga ng nanay ko. Habang nag-aaral siya ay nabuntis siya at ako nga ang bunga. Kaya pagkapanganak sa akin ay binigay ako dito sa Bambang sa pulo sa lola ko na nanay ng nanay ko. Sa makatuwid ay hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral ang nanay ko. At nung nakaraang araw nga ay tumawag siya sa tita ko at bigla na lang din nagalit sa akin. Kaya parang pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong tao, na parang ang malas-malas ko sa lahat ng bagay, na parang kahit anong gawin ko ay walang nagbabagong pag-asenso sa buhay ko. O siguro dala na rin ng edad dahil 30 anyos na ako. Marahil nape-pressure na din ako sa magiging estado ko sa buhay ko. Pero kahit ganun pa man yung mga nangyayari ay nananatili pa rin akong matatag para sa pangarap ko. Kasi pag sumuko ako, wala na. Napapabayaan ko na yung sarili ko. Kaya hanggat kaya ko, lumalaban ako para mabuhay ng maayos at matiwasay. Yung walang inaargabyadong tao, yung walang galit sa puso. Kaya sobrang pagpapasalamat ko talaga sa lahat ng mga kaibigan ko na kasama sa trabaho at kakilala na nagme-message, nagko-comment at sumusuporta talaga sa akin magmula umpisa. Isa din talaga kayo sa mga nagpapatatag sa akin. Kaya dapat kahit ano man ang sitwasyon or ano man ang meron tayo ngayon, dapat pa rin talaga nating ipagpasalamat yun. Pahalagahan natin kung anong meron tayo, lalo yung mga tao na handang sumuporta at umalalay sa'yo kapag bumabagsak tayo. Babalik na nga ako dito sa niluluto ko, ay halos patapos na pala. Habang pinagsasama-sama ko nga itong mga video na to ay naaamoy ko nga na halos luto na yung sinigang. Umaamoy na kasi yung sinigang mix na nilagay ko, kaya naman eto at kulong-kulo na nga. Huling-huli ko nga palang inilagay ang hipon dahil nga napakabilis lang niya na maluto. Mga 5 minutes nga lang yan dito sa may sabaw ay okay na yan. Kaya naman ang tikman ko ay eto nga't napaka-asim. Pero ganitong luto talaga sa sinigang ang gusto ko, yung maasim talaga. Para naman kahit sa sinigang ay kiligin man lang ako. Uy, walang ganun. Kaya naman nang matapos nga ako magluto ay nagsandok na nga rin ako para sa tanghalian naming lahat. At hindi rin talaga mawawala ang patis na may sili kapag ganitong masabaw nga ang ulam. Eto nga at kumuha na din ako ng lagayan ng mga balat sa isang plastic. Napakamalasa nga talaga at napakataba ng mga alimasag na nabili nila. Pati nga ang hipon ay fresh din. Kaya naman tara, kain tayo. Unang kagat, first bite. Napakasarap, grabe. Tapos ang sabaw nga ay isasama mo pa dito sa kanin, saka mo dudurugin, tapos sasawsaw mo sa patis. Sigurado talaga pag napanood mo to ngayon, sigurado magugutom ka rin. At syempre hindi rin mawawala yung paborito kong labanos. So sobrang hilig ko talaga magluto, kahit ano na lang ay niluluto ko. O siya, paano, kakain na muna ako. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.